Day po mga ka-farmlat, welcome po ulit dito sa aming YouTube channel. Welcome po dito sa Greenfield Realty po So for today's video, nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan maglo-locate po tayo ng isang property na may sukat na almost 5 hectares. So ito po ay along Barangay Road po So pakita ko muna sa inyo yung pinaka-kalsada niya bago tayo pumasok dun sa may pinakaloob. So ito na po yung pinaka-road, yan po yung pinaka-kalsada, and tayo po ay nasa 9 kilometers lang para makalabas po tayo ng pinaka-national road. So medyo malapit-lapit po tayo and then yung road naman na dinaanan natin, hindi na natin napakita dun sa video natin, pero okay naman po siya, pasok na pasok po si 4 wheels, even hindi pa po siya totally cemented, pero wala naman pong putik, so okay na okay po napaka-smooth naman siyang daanan. So tara, ikutin natin si 5 hectares dito po sa Tagkawayan, Quezon. Pero bago ang lahat, syempre po, as always po, paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, lagi po natin pindutin yung ating notification bell para updated po tayo sa mga properties po na iba-vlog po natin. So, tara! Let's go! So yan, unti-unti na tayong pumapasok dito sa may pinaka-property, pero ang nakakatuwa dito sa property na to, pagbungad mo pa lang, ma-amaze ka na kasi ang dami na niya agad niyog dito sa may pinaka-harapan pa lang. So medyo mga bata pa po yung niyog, and then plus po natin yung marami siyang fruit bearing katulad dun sa may pinaka-unahan na yan, sa may kalsada, nakakita agad tayo ng puno ng kainito. And then marami agad tayong nakitang puno ng mangga rito na medyo may kataasan na rin po so mga namumunga na po yan kumbaga. And then meron din tayo mga puno ng santol na nakita, plus may mga puno din po ng saging. So maganda si property. So yan, lakad tayo, ikutin natin. Ang kagandahan kay property dito pa lang sa bungad, makikita natin na medyo siguro naaalagaan tong property na to kasi malinis siya, wala siyang ganong damo, bukod dun sa medyo matataas na parang sanga. And then ito daw po ay semi-flat, so hindi naman siya totally 100% na flat. Yung flat na flat, medyo umaalon lang siya. So mamaya titingnan naman natin kung sa lahat ng area ganun pa rin yung pinaka-itsura ng lupa. Ito po ay merong nasa 400 ka puno ng niyog, and then ito po ay naglulukad every 45 days ng nasa 4 na tonelada. So expect natin may kita po talaga. Ay, may rambutan agad dito sa may unahan. Sunod tayo dun sa ating mga kasama. So yan, lakad pa rin tayo. Bali tayo po ay merong nasa 100 meters na frontage po dun sa may pinaka-barangay road po, So ito po ay dikit na dikit ng kalsada. So sa mga naghahanap po ng properties na pagbaba nyo, property na agad, so ito po yung marirecommend ko sa inyo. Kadamihan talaga sa mga niyog, medyo bata pa, so matagal pa po natin itong pakikinabangan. So ito lang po yung mga pinaka-kalat niya, yung pinaka-dumi po ng property po, yung medyo matataas na parang matigas na damo na medyo may katawan siya. Yung kailangan tabasin po natin ganyan Kasi medyo pumasok-pasok pa kami ng property. Bali kasako pa po yung mga may kababaan na niyog na yan. And then pupuntahan po natin yung sinasabi po nila na ito po ay merong nasa 500 ka puno ng rambutan na namumunga na po lahat. So pupuntahan natin yan. And then meron din po tayong nasa 200 ka puno ng lansones. Pero yung lansones po na yon, hindi po lahat namumunga yon ha. Meron lang pong ibang namumunga na, so medyo mga bata pa sila. So ang daming fruit bearing ni property.
pasok ako dito sa may area na to kung saan sabi nila nandito yung mga puno ng rambutan. So tingnan natin. So medyo bumababa tayo ng konti. Okay, nandito nga. So ayan po, bubungad na po sa atin yung mga puno ng rambutan. Ayan po sila Tapos ayun sa may pinakadulo. So nasa 500 kapuno po yun. And then expect natin umaan ito ng once a year. So meron tayong return income sa puno ng niyog and then sa rambutan. So dalawa na yung pagkukuhanan natin ng return income po. Okay. Nakita ko na. So ayan po, lahat po na yan, puro rambutan yan, hanggang doon sa may pinakadulo. So okay. Nakita na natin si rambutanan. So hahanapin naman po natin ngayon ay si lansones. So nandun naman daw yun sa may pinakadulo. So lapit pa rin tayo dito sa may gawing right side kung saan nakatanaw pa rin ako ng mga puno ng rambutan. Ayan. Dito medyo malinis, siguro hinahawan na nila. Ayan po. And then meron tayong mga puno ng bayabas. And then ito po si property ko ay meron pong nasa 300 kapuno po ng mahogany. So may hardwood din siya. Meron din po tayo ritong mga kakao, kape, durian, yan. Marami siyang preparing. Yan, mga rambutan po yan, Ganang view dito. Dito po yung karamihan ng rambutan. So yung unang pinasukan ko, hindi pa siya ganun kadami, pero dito bumulaga na sa akin ang dami. So nandito po yung mga lansonesan po natin. So mamaya lalapitan natin, nandun siya sa may gawin ng aking mga kasama. Wow, ang ganda. So ang puno po natin ng lansones ay maglalaro po sa nasa 200 kapuno. Ayan, lapit tayo dun sa sinasabi nilang ito po ay may nasakop or may tubigan na kasama po So ayan po siya. Bali, yan po ay 3 pitak. So kung halimbawa gusto natin magtanim, okay naman siya kasi may source tayo ng tubig dito. At ito po ay sapa kung tawagin. So mamaya papakita ko sa inyo yan, lalapitan ko yan. Pakita ko muna sa inyo yung pinaka palayan niya. Ang daming langka dito. Wow. So ito po si palayan. So ito na po yung pinakapalayan natin. And then yung hilera ng mga niyog na yan, kasama pa rin po yan Yung mga kumpul-kumpul na niyog na yan. So kabilang pa rin po yan. Dami. Ganda. Itong mga nasa harapan natin na puno, yan po ay rambutan pa rin. Ayun, mga rambutan pa rin yun nandun. Wow. And nandito na po tayo sa may pinaka-part po ng lansonesan. So bumungad na sa atin yung mga pinaka-puno ng lansones po niya. Ayan po. And then nandun po sa may dulo. Ayan. So nakapalibot siya dun sa may magilid ng puno ng niyog. Dami. So kanina po ina-explain po sa akin ni guide, bali yung rambutan po natin yung klase po ng rambutan na may tinatawag po na RR. So yun po yung mga first class rambutan. So tinikman ko kanina, ang sarap. Ang tamis po. So panalo yung bibili nito. So 3 yung return income natin na aasahan po natin So may rambutan tayo, meron tayong lansones, and then meron tayong saniyog. So yung rambutan daw po ay naka 10 tonelada itong huling panahon ng tag-rambutan. So yun po ay nakaani po sila ng nasa
10,000 po neto na po yun, ano. May ilan-ilan pang natirang rambutan dito. Ang dami, ah. Puro po Lansones tong park na to. Yan, kung saan nangunguha yung aking mga kasama. Meron pang natira kasi. Ayan po, nakakuha pa kami ng ilang pirasong lansones dito sa may area. Ano? Sarap. Narating ko na po yung pinaka-source ng tubig nila, kung saan sabi ko nga po ito po ay may pinakasapa po dito sa may pinakaloob ng property po. Ano? So ayan, running water. And then ito po yung palatandaan po din po natin ng pinaka-boundary natin to another property. So ito daw pong tubig na to, hindi po yan naiigahan kahit sa panahon ng tag-araw. So okay siya. Zoom natin para makita natin. Yan. Ang ganda niyang ano, maglaba saka maligo. Lamig po ng tubig. Pa rin tayo. Pag ikot natin, may napansin tayo mga puno ng dalandan. So may mga ilang piraso po. I think mga nasa 10 piraso po yung nadaanan po natin. So akit tayo doon sa may pinaka parang overlooking. Tingnan natin kung ano matatanaw natin. So yan, puno-puno pa rin ng rambutan dito. Yan, tanaw na tanaw. Medyo pababa na dun sa may ano, no? Gawing sapa. Bakit pa rin tayo? Pero ganun pa rin, puro rambutan pa rin yung nakita natin. So kompleto po itong property na to, mula sa source ng kuryente, and then source ng tubig, and then plus natin meron tayong signal ng phone. So okay na okay itong property na to. And then kung tayo po ay magta-travel from Manila to Cagayan, tayo po ay magko-consume po ng nasa 7 hours. Pero once na magawa po yung TR4 na tinatawag, ay magle-lessen na po tayo ng oras para po makarating po tayo dito kay Cagayan. So hopefully malapit na pong matapos yan. Oy, rambutanan pa rin dito. And then, ayan, dami pa rin lansones. So ito po yung sinasabi nila tatay na hindi pa namumunga ng mga lansones. Medyo bata pa. Yan. Sa mga bagong tanim yan. And then paliwanag ko na po sa documents ng property po na ito. Bali tayo po ay merong TCT title. And then buhay po si owner. So wala po tayong magiging problema. And then plus po natin bagong sukat po si property. So kahit hindi na po tayo magpasukat, okay na okay. Pero kung gusto pa rin po natin ipa-relocate, pwede naman po. So yung mga puno na yun nasa tabi ng mga kasama ko, puro lansones po iyan. So itong part na to puro rambutanan pa rin. So palibot na palibot po siya ng mga rambutan sa lansones. Kakatuwa. So sa mga buyers ko po or mga nag-i-inquire po ng ating mga property na hindi ko po masyadong nare-replyan, so medyo busy po pero mag-iwan lang po kayo ng message, and then pag hindi na po masyadong busy, marireplyan ko naman po kayo. So iwan lang po kayo ng message kung sakali po meron po kayong gustong i-inquire na property, so yun naman po ay masasagot po natin. Thank you na rin po dun sa mga buyers po natin na nag-inquire po or nag-avail na po ng property. So thank you po So kung sakali po at may magustuhan pa kayo, message lang po kayo.
So yan, papalabas na tayo. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you po for watching.